Okay mga bro, bali mayroon tayong gagawing isang dito, Rosy. Ayan o. So bali ang naging problema nito ay hindi raw nagcha-charge yung kanyang charger, sabi ng may-ari. Subukan nating isusi. So nagkaroon naman ng power yung kanyang dashboard. Ayan. So i-check muna natin mga bro kung nagcha-charge ba yung kanyang battery. Okay, kunin natin yung susi. Tapos susuyin natin yung kanyang upuan. I-check natin yung kanyang battery kung may laman. Okay, bali ito yung kanyang battery mga bro. I-check natin kung may laman pa yung kanyang battery. So i-check natin mga bro kung ilan pa yung voltahe ng kanyang battery. Bali nagdi-discharge daw ito, sabi ng may-ari. Ayan. Set natin sa DC. Bali meron siyang 12.50. Ayan, so subukan nating pandarin kung aabot ng 13 volt yung kanyang voltahe, kung nagcha-charge ba yung kanyang charger. Okay, pandarin natin. Okay, bali na pandar na natin mga boss. Ayan, check natin kung nagcha-charge. Dapat umabot ko sa 13 volt pataas. Oh, parang kinakaya niya yung laman ng battery. 12.5 kanina, naging 11.2 na lang, 76. Oh. Ayan, so may problema yung kanyang charger. Subukan natin tanggalin yung kanyang positive ng battery kung hindi mamamatay yung kanyang makina. So ayan mga bro, nung tinanggal natin yung kanyang wiring papunta dito sa positive ng battery ay namatay yung kanyang makina. Ibig sabihin hindi gumagana yung kanyang charger, hindi nag-charge, hindi nasusupplyan ng positive ng charger yung kanyang CDI, kaya namatay yung makina ng motor. Okay, i-check natin mga bro yung kanyang charger. Babaklasin lang natin yung buong nito cover. Okay, babaklasin ko muna mga bro yung cover nito at titignan natin kung anong naging problema. Okay, bali nabaklasan natin mga boss yung cover ng motor na inaayos natin. Ayan o. So bali tinanggal ko na rin mga boss yung kanyang yung mga tape. Ito na o. Ayan, so bali ito yung pagkalagay ng may-ari. Bali yung may-ari daw nito ang nag-istila nitong pinaka charger nito. Ayan, so check natin kung tama yung kwan. Ito yung positive ng charger papuntang battery. Ito positive ng battery naman sa ignition switch. Ito naman yung ating ground. Tapos ang problema lang dito mga boss ay pare-pares yung kulay ng wire ng light coil ng stator, saka yung control ng pag-charge sa battery. Baka dito niya napagpalit. So ang mangyayari ay i-check natin kung saan dito sa tatlong ito yung light coil ng stator. Ayan, baka dito siya nagkamali. Ayan o. Ayan. So check natin mga bro kung saan dyan yung light coil ng stator. So gamit mga bro ang
multi-tester natin na analog. Testerin natin sa tatlong ito kung saan dito yung light coil ng stator. Dapat papalo kung titesterin natin. Yan, so testerin natin. So check natin mga bro. Ayan. Okay. So check natin tong dalawang ito. Wala, hindi pumalo. Check natin to. So ito mga bro yung pumalo, oh. Ayan yung dalawang dilaw na ito. Tapos check natin to, wala. Wala. Ito. Ayan, dapat ito mga bro yung, so dapat itong black na ito mga bro dito sa pink na ito, itong black na ito dito sa dilaw na ito. Okay, so lagyan natin palatandaan yung pinaka natin wire ng stator para hindi tayo maligaw. So lagyan natin ng palatandaan mga bro para hindi tayo maligaw. Ayan. Tapos ito. Ayan yung natin. Itong black na ito mga bro, ililipat natin doon sa pinagkabitan ng kulay pink. Pagpapalitin natin. Ayan, dito natin ikukunik. Tapos itong kulay pink, lilipat natin doon sa kabila. Yan, so i-confirm muna natin mga bro na ito talaga yung pinaka coil ng stator. Ito. Okay, para makasigurado tayo mga bro, itong dalawang minarka natin na ito ay ititislight natin kung iilaw ito, kung ito talaga yung galing sa stator natin. Okay, so paipitan natin mga bro ng headlight natin. Yan, iipit natin dito yung clip natin sa isang dulo ng wire. Tapos itusok natin yung test light natin dito kung iilaw yan pag tinadyakan natin tong motor. Ayan, so tadyakan natin. Ayun, so umilaw siya mga bro, ibig sabihin yun yung ating light coil. Okay, okay mga bro, bali na istila na natin. Ayan o, yan yung dalawang dilaw kanina, doon natin nilagay yung pink saka yung dilaw. Tapos yung green yung ground natin, tapos yung positive yung kulay pula, tapos yung kulay black mga bro ay kuha na lang. Yan, kinunik na rin natin dito sa positive yung kulay black, kasi kapag sinusi natin yung motor natin ay masusuplayan ng positive yung black na yan para magsisilbing control ng ating battery para hindi ma-overcharge yung battery. So itong dilaw na ito mga bro ay ginawa na lang natin na pinakabakante. Yan, walang yan. So dito nakakunik yun. Okay, so subukan nating testingin ngayon, paanda rin.
Okay, so umandar na mga bro, subukan nating tanggalin yung positive ng battery kung hindi na siya mamamatay, kung okay na yung kanyang charger. So ayan mga bro, yan, natanggal na yung positive ng battery, hindi na siya namatay. So okay na siya, good na. Okay, bali check naman natin mga bro kung nag-charge na itong motor natin. Yan, lagyan natin sa DC. So check natin kung nagkarga na yung battery. So ayan mga bro, meron siyang 14.56. Ayan o. Ayan, susubukan natin revolusyonan kung hindi siya mag-overcharge. Okay, so ayos na mga bro. Yan, ganun lang mag-troubleshoot ng hindi nagcha-charge na motor sa kanyang battery. At kapag tinanggal mo yung positive ng battery sa kanyang battery at kapag tinanggal mo yung positive ng battery ay namamatay. So ayos na mga bro. Yan. Okay.